Nung pong first Sunday ay tinalakay po natin yung agape. At ito po'y tumutukoy sa sacrificial and conditional love. At ating pong nalaman from Pastor Carag, Dr. Carag, na ito po ay giving love. Wala po itong hinihingi. Ito lang po ay nagbibigay at ito po ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Noong second Sunday ay atin naman pong tinalakay yung erotic love o eros sa Greek language. At ito po ay tumutukoy nga sa sensual or conditional love or erotic love. It is love for opposite sex. Ito yung pag-ibig ng mag-asawa sa kapwa, sa kanilang between them, no, sa pagitan nila, at pag-ibig ng manliligaw sa nililigawan, at sa mga minamahal na opposite sex. Nung Sunday, tinalakay po natin yung storge. At ito po yung familial love, pag-ibig sa kapamilya, yung pag-ibig sa mga anak. Natural na nadarama ng isang anak sa kanyang ama at ng kanyang ama sa kanya at ng ama sa kanyang anak at sa kanyang mga kamag-anak. Ito po yung storge. So pagka minamahal mo ang iyong kamag-anak, ito yung nararamdaman mo. Walang halong mga kondisyon. Walang halo po na kinakailangan mong gawin para mahalin ka ng iyong kamag-anak. Normal itong nadarama ng isang kapamilya sa kanyang miyembro ng pamilya. At ngayon pong linggo ay pag-aaralan po natin yung phileo o brotherly love. At ito po yung pag-ibig ng isang kapatid sa Panginoon sa kanyang kapwa kapatid sa Panginoon. Ito po yung pag-ibig na nadarama ng isang mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya dahilan sa pareho silang inibig ng Diyos. Kanilang na-i-express ito sa isa't isa. At yun nga lamang, hindi natin alam kung sino yung ating magiging kapatid sa Panginoon. Kaya nga pwede natin itong i-exercise kahit kanino na pwede nating gawan ng ganitong o madama yung ganitong klase ng pag-ibig. Kasi nga election yan eh. We don't know who are those among the elect. And so we can exercise it to just anybody else na maaring siya din ay elect din, di ba? So, ito ay walang pinipili rin. Kasi kailangan i-exercise natin ito. Pero of course, na-exercise ito doon sa known Christian. Sa alam nating Christian din. But somehow, it can extend also to our family members, also to our neighbors. Kaya dito po galing yung salitang philanthropist. Philanthropist. Ibig sabihin ng philanthropist ay phileo, he loves humanity so much that he exerts effort to spend or to dedicate his life and resources to the cause of humanity. Kaya diyan po galing yung salitang philanthropist. Dito po sa ating talata ay makikita natin yung pagpapakita ng pag-ibig na ganito ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So the Lord Jesus Christ showed this kind of love to His disciples during the Last Supper. Ito yung basis ng ating every second Sunday na ginaganap na Lord's Supper, where we take bread and drink wine in commemoration of this event. At bago po natin talakayin yung 5 paraan ng pagpapakita ng pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Jesus, at tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit upang humingi po ng karunungan sa inyo at maunawaan namin kung paano po kami magpapadama ng pag-ibig sa aming kapwa mananampalataya sa inyo at sa amin din po namang mga kapatid at sa aming mga kamag-anak na magiging mananampalataya rin ninyo. Tulungan mo kami na patuloy na maisapamuhay ang iyong iniwang halimbawa noong gabi na ikaw ay bago ipako sa krus, ay iyo pong i-demonstrate, ipinakita sa mga alagad kung paano sila dapat ngayon umibig. Ngayong ikaw ay aalis at mamamatay at
aakyat sa langit upang muling magbalik sa takdang panahon. Salamat po, Ama, sa iyo po ang aming pong pag-asa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ito po ay gabi bago ipako na si Jesus. No, kinabukasan, si Jesus ay mamamatay. At nung gabing yun, siya po ay nagpahanap ng isang lugar kung saan po nila idaraos itong Lord's Supper. So ang ginawa po ng Panginoon ay inutusan po niya ang mga alagad na sundan ng isang lalaki na kanilang makakasalubong na mayroong daladalang banga ng tubig. At yung lalaking yon, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang may-ari ng bahay kung saan nila idadaos itong huling hapunan. So nag-advance po ang Panginoon at ang mga alagad nung tinatawag nilang Sabat, no? So instead na kinabukasan pa sila mag-Lord's Supper, during the Sabbath ay nag-advance na sila ng Lord's Supper kasi mamamatay ang Panginoong Jesus. So the Lord cannot cannot hold the meal during Sabbath. Kasi nga po ay patay po siya nung Sabado de Gloria. So Biyernes pa lang, nag-Last Supper na sila, na supposedly dapat kinabukasan pa. At ito po yung kanyang huling hapunan kasama ng mga alagad. Let's remember po na more than 3 years na kasama ni Jesus ang mga alagad. No? Kumakain sila magkakasama, naglalakad magkakasama, nagmi-ministry magkakasama, and He poured out His heart unto them. So talagang ipinahayag niya sa kanila yung kanyang saloobin, kung ano ang kanyang plano sa mundo, kung ano ang dahilan, bakit siya pinadala ng Ama, na siya ay hindi ordinaryong tao, siya ay buhat sa langit, at siya ay hindi dati tao, siya ay nagkatawang tao lang, upang siya po ay isilang ng isang berhen, at siya po ay maging tagapagligtas ng lahat na makasalanan. Na dapat hindi tayo makakarating sa langit. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, siya ang daan ng katotohanan ng tambuhay. Dahil kay Jesus, makakapunta na tayo sa Ama. It's not through religion, it is not through our own good works, but it is through the person and ministry of the Lord Jesus Christ. Kung sino siya. Tinapos niya yung hindi natin kayang tapusin, ginawa niya ang hindi natin kayang gawin. At dito po ipinakita ng Panginoon ang 5 paraan kung paano natin ipapakita ang ating pag-ibig sa ating mga kapwa mananampalataya at sa ating kapwa-tao. Kahit hindi mananampalataya. Una, the first way that we can express our love is by treating others higher than ourselves. Ito ay sa pamamagitan ng pagturing sa iba na mas mataas sila kaysa sa atin. Yun po ang unang paraan. So atin pong tatratuhin ang ating kapwa na parang sila ay mas marunong kaysa sa atin, na parang sila ay mas mataas ang posisyon kaysa atin, na parang sila ay hindi under natin. Yun po yun, ang tamang paraan. Pinakita ni Jesus yan for the meantime dahil kinakailangan. Hindi siya dapat magpakita ng ganyan. Pero kinakailangan ipakita niya para ating tularan. Ito po ang sabi sa verse 1. Atin lang pong binasa yung ibang verses, but nag-umpisa yan sa verse 1 ng chapter 13. Ito po ang sabi rito, it was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world. And He will go to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and He was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. And after that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. So, sabi dito, ang ginawa ng Panginoon, siya po ay bumaba sa kanyang pwesto, sa kanyang lugar, no? Umalis siya sa kanyang kinauupuan at kumuha po siya ng isang palanggana, nagbuhos po siya ng tubig doon, at nagtali po siya ng tuwalya sa kanyang balakang, at umupo siya, lumuhod siya, at inumpisahang
hugasan ang paa ng mga alagad. Ito po ay customary or isang cultural cultural activity ng mga Jew. Na pagka po sila ay kakain, bago sila kumain, maghuhugas po talaga sila ng paa. At dahil po noong panahong yon ay sandalyas lang ang suot. Expose ang paa ng tao pag naglalakad. And given na wala po noong kalsada na katulad ngayon, semento. Noon po ay buhangin or lupa na pinatag or bato. At of course, syempre, pag naglalakad ka, malalagyan ka ng dumi sa paa. Especially yung mga natutuyong dumi ng hayop, yun ay sumasama na sa lupa. At pagka ikaw ay naglakad, syempre may marumi ang iyong paa. Kaya pagpapasok sila sa bahay, kung ikaw po ay mayaman, nagpapahanda ka ng isang servant. Yun po ang culture. So kung may mayaman na nag-invite ng isang bisita, ang gagawin ng mayaman, hindi siya ang maghuhugas ng paa. So meron po siyang alipin na magbabantay doon sa pintuan at yun ang maghuhugas ng paa ng kanyang bisita. As a sign of respect to those visitors. At ang paraan po noon, ang kainan po noon na hindi gaya ngayon. Kaya i-contextualize natin. Ang kainan po noon ay maliit lang ang table, parang Koreano ang mga Israelites. So may maliit na ganyan lang kataas na mesa at sila po ay nakadapa pag kumakain. They recline on the table. Kaya exposed ang paa, no? Pagka kumakain ka, makikita mo talaga yung paa kung marumi. So of course, inuhubad nila kanilang sandalyas, papasok sila at ganon. Kaya di ba natatandaan nyo, may isang babaeng makasalanan na pumasok doon sa bahay kung saan naroon si Jesus at umiyak ng umiyak, di ba? Lumuhod sa paa ng Panginoon at umiyak ng umiyak at pinanghugas ng yung paa ni Jesus ay hinugasan ng kanyang luha. At yung buhok niya ang ginawang pampunas. Kaya sabi ng Panginoon, sobrang laki ng pananampalataya ng babaeng ito at tiyak na ang kanyang ginawa ay ibo-broadcast, ipapahayag sa buong mundo. Itong kanyang ginawang ito. So there's no malice before. Kasi ngayon pagka paa, nakaupo ka, tapos sinuhugasan yung paa mo, parang pangit tingnan, di ba? So hindi po pangit. Dahil nakadapa, naroon ang paa mo sa malayo sa iyo. No, nasa uttermost part nung katawan mo, nung pwesto mo, at yun ang ginawa ng Panginoon. Imagine, umalis siya sa kanyang pwesto, kumuha siya ng kanyang ng planggana, at sa halip na utusan niya ang mga alagad, no, di ba kultura na dapat hugasan niyo? Ako ang pinakamataas eh. Kasi usually, hindi pwedeng ang mas mataas ang maghuhugas ng paa ng isang mas mababa. Hindi po pwedeng ganun sa culture. Kasi that's going against the culture. That's going against the mindset of the Jews. Hindi pwede yun. Kaya nga po, nang ang Panginoong Hesus na ay kumuha na ng basin, tapos naglagay ng tuwalya, hinubad yung kanyang tunika kasi may two parts yan eh. May tunika muna bago yung inner garment. So hinubad niya yung outer garment, and then pagkatapos nilapitan, lumuhod siya of course para mahawakan ang paa na napakarumi ng mga alagad at sinimulang hugasan. And then sabi nga ni Pedro, pagdating kay Pedro, sabi niya, huwag po, Panginoon. Ako ang dapat gumawa niyan sa'yo. Di yata't ikaw pa ang maghuhugas ng aking paa. Sabi ng Panginoon, kung hindi kita hugasan ng paa, wala kang kaugnayan sa akin. Wala kang relasyon sa akin. Sabi ni Pedro, hindi lang po pa ako, pati buong ulo ko na, pati buong katawan ko, yun ang paliguan ako. Sabi ng Panginoon, hindi na paliguan pa ang nahugasan na at nalinis na. Kundi yun na lang dumi sa paa mo ang dapat kong hugasan. Referring to the state of Peter as a believer. Na bagamat siya ay malinis na, nagkakasala pa rin minsan si Pedro, kaya hindi na kailangan pang patawarin, hugasan, ulitin. At yun po ang unang paraan. Huwag po tayong masyadong mayabang na parang, sino ba to? Baka dalasan minsan may makakakwentuhan tayo na parang ang yabang, wala naman.
Di ba yung mga ganun tao di ba? Na parang magsasabi ng isang bagay na parang hindi mo naman aakalain kaya niyang gawin. So kadalasan, ang tendency natin is i-push yung tao na yan. Or hindi pakinggan or baliwalain. At ipakita sa kanya na, huy, hindi ka naman, sino ka ba? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Samantalang ikaw, ikukumpara mo ang sarili. Ganon minsan ang ating tendency. So, ang ginawa ni Jesus ay bumaba siya sa kanyang posisyon bilang master ng grupo at nag-volunteer siya. Dapat ang mag-volunteer ay yung mga apostol, yung mga alagad, pero ayaw mag-volunteer Tataasan sila. Well, in fact, nagtatalo-talo pa nga sila. Na before that meal, bago sila makarating sa bahay, nagtatalo-talo sila. Ako ang mas dakila, sabi ni Pedro. Hindi ako ang uupo sa kanan ni Jesus. At yun ang context. Kaya pinakita ng Panginoon, ang pag-ibig ay nagpapakababa. It takes humility to show love. Hindi mo itinataas ang iyong sarili. At ang kapakumbabaan na ito na ipinahayag ni Jesus, ang ultimate act of humility. Sapagkat siya ang pinakamataas sa lahat. Siya ang lumikha lang naman sa iyo at sa akin sa tiyan ng ating ina. Psalm 139. Sabi doon, hinuhugis tayo doon sa tiyan ng ating ina na bata ng ating Diyos. And Jesus is the co-creator of God. When He was not yet a human being, John chapter 1 verse 3 says, sabi doon, si Jesus ay kamanlilika ng Diyos. Walang malilikha kung hindi kay Jesus. Nothing will be created without Jesus. He was with God, sabi doon ni John 1:1, and He was God. And then, nothing is created without Him. And then sa verse 14, nagkatawang tao ang Diyos na si Jesus, na hindi dati tao, at naging alipin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Upang ano ang layunin? Upang ikaw at ako ay ibigin at ibigay ang kanyang buhay para sa atin, sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. That's how God loves us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Ayaw niya tayong pumunta sa impyerno. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya po siya mismo ang bumaba. Nag-condescend. Yun po ang doctrine ng condescension. Nagpakababa siya. Nag-anyong tao. At naging alipin ng lahat. At tinuya. At sinabihan, sino ka ba? Wala ka namang kaya. Who are you? Sabi ng mga Pariseo, ng mga leader ng reliyon, sino ka ba? Nakadarating mo lang dito sa Israel. Samantalang si Moises ang aming sinusunod. Sabi ni Jesus, before Moses was born, I am He. Bago si Moses isinilang, ako na. Namumusong ka, sabi ng mga Pariseo. Sino ka ba? Di ba? Bago si Moses, pinanganak ka na. Before Abraham, rather, was born, you are already there. Si Abraham nga ang ninuno naming lahat Noon kami sabihin, mas ikaw pa ang nauna kaysa aming ninuno bago mabuo ang Israel. Yes, sabi ni Jesus, ako nga. But, sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang preceding verses, tularan ni Jesus na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, bagkos siya ay nagpakababa at namuhay sa lupa upang sa kanyang kamatayan, tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Binayaran ng Diyos ang kanyang sarili para tayo ay matubos sa kanyang sarili. Hindi tayo nakasanla kay Satanas, hindi tayo nakasanla kung kanino man. Tayo ay kinapupuutan ng Diyos. All have sinned and fall short before the glory of God. Walang kahit sinong taong walang kasalanan, kahit pari, kahit pastor, kahit na yung pinakamatino ng kapitbahay natin na parang wala nang banal na sa paningin natin. Lahat ay nagkasala, kahit si Santa Maria, San Juan, San Pedro, San Pablo. All have sinned and fall short before the glory of God. Kaya kinakailangan may isang magbabayad ng ating utang dahil tayo'y nakasanla sa Diyos at parurusahan tayo ng Diyos isang araw. Pero ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng pambayad sa utang natin sa Kanya. At ang pambayad na yon ay ang buhay ng Kanya mismong anak.
Kaya nga po Romans 5:8, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. When we were yet sinners, while we were not yet believing in Christ, He died for you and me. Ganun katindi ang pag-ibig niya. Wala siyang nakita sa iyo o sa akin na mabuti o maganda na sukat niyang ibigin. Pero inibig niya na tayo ay kanyang mahalin nang walang kondisyon. Agape love. Mula sa ginawang ito ni Jesus, makikita natin yung idea ng salitang pagpaparaya. Kung Tagalog ka, malalim yung salitang pagpaparaya. Pagpaparaya. Ano yung pagpaparaya? Yung nakita kong word na pwedeng pang-describe. Pag Tagalog speaker. Ang salitang pagpaparaya ay nangangahulugan ng hindi paggamit ng iyong karapatan. Alang-alang sa ikabubuti ng iba. Di ba? May karapatan ka, may posisyon ka, pero hindi mo gagamitin yon para yung iba ay makinabang. Para yung iba ay magkaroon ng pakinabang o ng kabutihang matatanggap o pagpapalang matatanggap. Halimbawa, may isang gawain na hindi naman ikaw ang dapat gumawa kasi trabaho, di ba? Dahil trabaho yun ang iba eh. Pero dahil iniibig mo ang tao na yon, iniibig mo ang iyong boss, ikaw na lang ang gagawa, you will fulfill the obligation of others dahil nagpaparaya ka. It is for the good of all people. For the good of everybody. Ano ba? Meron kang talagang legitimate na right. Pero kung iyo talagang ipupush ngayon, magkakagulo. So hindi mo na gagamitin ang iyong karapatan. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang sila muna. Very simple illustration sa amin ng mga nagdadrive. Di ba naghihintay tayo ng parking area sa mall? Tapos meron nang lalabas, nakasubo ka na eh, nakatapat ka na eh. Tapos may lumabas, tapos siyempre magbibigay ka. Biglang may pumasok, inunahan ka. Di ba ang tendency mo, bakit? Ako nauna, karapatan ko to eh. Kasi first come, first serve yan eh. Kung sino yung naunang naghihintay, pag may umalis, yun ang unang papasok. Karapatan mo na. Pero dahil nagpaparaya ka, hanap ka na lang ng iba. Just a simple illustration but powerful. If you have that heart that has experienced the love of God. Sino ba naman ako para hindi kasino lang? Ang Diyos nga eh. Bumaba sa kanyang trono sa langit, di ba? At naging tao eh. Nag-anyong alipin. Hanggang kamatayan, tinuran sa mukha, sinampal, hinampas sa ulo, binatukan, dinagukan. Sinipa, ipinako, pinarusahan ng parusang kamatayan at tinusok sa tagiliran upang tiyaking patay na. Pero ako, parking area lang, di ko kayang isuko eh. Parking slot lang. Napakaliit na bagay pero hindi natin sinasanay bilang isang mananampalataya. All requires one basic character, humility. So kung Panginoong Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, kamanlilikha ng Ama, lumikha sa iyo sa tiyan ng ating ina, siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Mas mataas pa kaysa Presidente Marcos o sa current president, kay Biden. Si Jesus na siyang nagtalaga ng lahat ng pamahalaan na umiiral, siya ang nagtakda ng lahat ng mga mangyayari sa buong kasaysayan. Siya rin ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Colossians. If not for Jesus Christ, we will not be able to rise this morning. If not for Him, we can't breathe because He is the one giving us breath of life. He is literally the life. He is the source of life. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Kung siya nga ay nagpakumbaba at naglingkod at nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa mga walang kwentang makasalanang nilalang na katulad mo at katulad ko, siya ay nagawang magpakumbaba. Sino ka at ako para hindi magpakumbaba? Sino ako para magyabang at magmataas at maghangad na paglingkuran at maging sanhi ng katitisuran ng tao?
I would rather keep my mouth shut to those people who don't understand and let me ridiculed by them rather than using my right, because I am nothing and I don't have anything to boast. Mamamatay tayong lahat at wala tayong kahit anong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ikalawang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa iba na gaya ni Jesus ay ang paggawa ng mabuti kahit sa ating kaaway. Loving others like Jesus means doing good even to our enemies. Imagine, during this night, ipinahayag ni Jesus na isa sa kanyang mga alagad, si Judas, ang magkakanulo sa kanya. Sabi ni Jesus, alam niyo, kumakain tayo ngayon, pero yung isang pinapakain ko sa aking palad, ang magkakanulo sa akin, magbebenta sa akin sa matatanda ng bayan, ipagpapalit ako sa pera. The one who is with me for all these 3 years, I fed him, I chose him as the treasurer of his ministry. Siya pa ang ibinigyan ng tungkulin na ingat yaman. Diba, one day nga, diba yung pumunta roon yung masamang babae doon sa bahay kung saan naroon si Jesus, tapos binasag niya yung isang jar ng alabaster na naroon ang pabango na, ang mahal na pabango, 1 year's wage ng isang ordinary worker noon, binasag. Sabi ni Judas, dapat hindi yan ibinuhos sa Panginoon. Dapat yan, ibinenta na lang at yung pinagbentahan, ibinigay sa mga mahihirap. Ang sabi ni John, hindi naman concerned si Judas doon sa pagtulong sa mahihirap, kundi dahil ninanakawan ni Judas yung kabangyaman ng Panginoong Jesus. And imagine the love of the Lord Jesus Christ for all those 3 years. He knows the heart of men. Walang makapagtatago sa Panginoon. From the beginning of time until si Judas ay kanyang maging alagad, kilalanan niya si Judas. And Judas will be his enemy who would betray him. Si Judas ang magjujudas. Wala nagpapangalan ng Judas sa anak, no? Wala nagpangalan. Siguro pag anak mo, Judas, hindi ka dito. Pangit no? Judas, kumain ka na. Judas, mag-aral ka na. Wala talaga nagpapangalan ng Judas. Dahil pangit talaga ang ginawa ni Judas sa history, no? Pero kita mo, inibig siya ng Panginoon kahit alam niya ang gagawin ni Judas. Tingnan mo yung sinabi ng Panginoong Jesus nung siya po ay sabi rito sa verse 18 to 24. Sabi rito, during this night, Jesus revealed that one of his disciples is to betray him. I am not referring to all of you, Jesus said. I know those I have chosen, but this is to fulfill this passage of Scripture. He who shared my bread has turned against me. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. Very truly, I tell you, whoever accepts anyone I sent accepts me. And whoever accepts me accepts the one who sent me. After he had said this, Jesus was troubled in his spirit. Nagulimihanan si Jesus. Bigla siyang nalungkot. Bigla siyang nabalisa. Sabi ng Panginoon, very truly I tell you, one of you is going to betray me. Isa sa inyo ngayon dito ang magkakanulo sa akin. Ang ako'y isusuplong sa mga otoridad. Nagtinginan ang mga alagad at hindi nila alam kung ano ang kanyang ibig sabihin. Isa sa kanila, si John, na nakahiga, na nakaupo, na nakahilig sa kanyang dibdib, ang nagsabi, dahil sa sinabi ni Pedro, sabi niya, tanungin mo nga ang Panginoon kung sino yon. Tapos sinabi ni John sa Panginoon, Panginoon, ako po ba ang magkakanulo sa inyo? Sumagot si Jesus, sabi niya, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas. Sabi ni Jesus, yung aking pagsasawsaw ng tinapay sa kanyang kopa at yung aabutan ko ng tinapay na yon, yun ang magkakanulo sa akin. So, nagsasaw nga ang Panginoong Hesus, may ganun din pala, no? Malinis din sila. Parang Pilipino, no?
bago inumin, sasawsaw muna yung tinapay at ibinigay kay Judas. At kinain ni Judas at umalis si Judas. Pero hindi pa rin nila naunawaan. Because their minds are still blank. They are still, they don't still understand the mission of Jesus. Akala nila si Judas pinapabili lang ng kung anong kailangan ng gabing yun. Dahil siya nga ang treasurer. And sabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo ng mabilisan. Imagine if you have knowledge of who your enemy is. Di ba? Kaya po ba bang yung kaaway mo, pakainin mo for 3 years? Alam mo na, di ba? Ito palang kalaban mo na to, ito pala yung sasaksak sa'yo, di ba? Ano po niyo mga kapatid, hindi hadlang ang anumang sitwasyon ng iyong kapwa sa'yo sa paggawa mo ng mabuti sa kanya. You are obliged by God to do good regardless of who that person is. Sino man siya, kalaban man siya, gawan mo siya ng mabuti. Of course, yung trust, yung pagtitiwala ay bukod yon sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, bigyan mo siya ng pangangailangan niya kahit kaaway mo siya. Kung may sakit siya, pag-pray mo siya. Di ba sabi ng Panginoon, panalangin ninyong pagpalain ang mga umuusig sa inyo at huwag mong ipanalangin sumpain. Yun ang Phileo love. Yun ang pag-ibig sa kapwa. Nagaya ng pag-ibig ni Jesus. Inibig niya si Judas kahit di kaibig-ibig. At isinama pa kahit saan siya pumunta. Kaya kahit sa kabila ng nakitang rebelyon ni Jesus kay Judas, pinili pa rin siyang maging alagad at apostol at binigyan pa siya ng power. One time, di ba, binigyan ng power ang mga alagad na kapagpalay sila ng mga demonyo. So it doesn't mean na ang isang tao ay gumagawa ng himala gaya ni Kibuloy, ay siya Diyos talaga siya. Imagine ka, napakabait ng Diyos, no? Binubuhay pa ang mga taong nagpapanggap na Diyos. Eh kung ikaw ang Diyos, ba't mo pabubuhayin tong taong to na namumusong sa'yo? Na ang pangalan mo ay ginagamit, sinabing siya daw si Jesus? Na siya daw ang may hawak ng susi ng kaharian ng langit at wala daw pupunta doon kung hindi daw niya bubuksan? Sino ka? Kita mo, napakabuti ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 40, He causes His sun to rise on the evil and the good. Pinasisikat niya ang araw sa mabuti at masama. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun siya ka umiibig, agape sa tao. And sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang pinakamasamang tao ay yung taong nagpapanggap na siya ay Kristo. Kasi bakit? Wala nang sasama pa doon. Kasi kaluluwa ng tao ang kanyang nililinlang. Mga tao ang nadadala sa impyerno dahil sa kanyang ministeryo. Sa akin, mas masahol pa kay Hitler, si Kibuloy. Kasi si Hitler, ang napapatay lang niya, katawan eh. Mga Jew, kanya lang pinag-iinitan, papatayin ka pag Hudyo ka. Pero si Kibuloy, nagpapanggap siyang Diyos at pag hindi ka daw sa kanya sumampalataya, pupunta ka daw sa impyerno. But God is just. Even though He is love, He is just. Kita nyo ngayon. Kita ninyo ano nangyari. Kaya ang mga masasama, wag nating kainggitan. Yung mapapanggap, yung mga yumayaman dahil sa kasamaan, okay lang yan, hayaan mo. Dahil para silang yung nakita ko sa Facebook, di ba, yung baboy minamasahe sa likod. Tuwan-tuwa yung baboy. Nalagyan ng oil, binibintusa pa Enjoy na enjoy yung baboy, tinatakpan ang mukha, tapos mamasahihin ang mukha, talagyan ng oil lahat. Tapos pagtanggal ng litsyon na. Ganon din ang mga masama. Huwag tayong mainggit sa masama. Ang mga aawit, alam mo yung mga aawit, sabi niya, bakit ako ba ganito? Nagtataka din siya. Kami ay bayan ng Diyos. Diba? We are God's children. We are Israel. We are chosen by God as a nation. Pero bakit ako? Naiinggit siya. Ba't yung mga masasama na hindi naman natatakot sa Diyos, sumasamba kay Baal, kay Astarot, sumasamba kay Asherah, yung mga Diyos-Diyosa ng mga pagano, mga kahoy, at kanilang niluluhur at ipinaparada at akala nila yun ng Diyos. Di ba masama yun sila? Bakit nila, di ba, sinasamba ang Diyos-Diyosan? Tapos, bakit sila mayaman? Sabi ni Asaph, yung mga aawit, na punong mga aawit ni David sa templo. Bakit sila yumayaman? Bakit wala silang sakit?
Ba't halos ang bagay nasa kanila? Samantalang masasama sila. So nananaghili siya, nagtatanong siya sa Diyos, pero nung pumasok siya sa templo, naunawaan niya. Sabi niya, salamat at ako ay, kahit mahirap, ako naman ay sa Diyos. At ako'y makakaranas ng walang hanggang buhay sa piling niya. Pero ang mayayaman na yumaman dahil sa kasamaan, yung mga hindi Kristiyano na tinuya ang pangalan ng Diyos, at ang mga Kristiyano inusig pa, ipinapapatay pa sa ibang bansa, mga Kristiyano ng mga taong ito, pero pinayayaman pa rin sila ng Diyos. Sino ba ang mayaman sa buong mundo? Di yung mga hindi Kristiyano, karamihan, di ba? Meron ding mga Kristiyanong pinagpala ang Diyos, pero hindi lahat. Karamihan ng mayayaman ay mga hindi Kristiyano. Kaya sabi ni Asaph, hindi na ako naiinggit, o salamat o Diyos, naunawaan ko na. When I went to the house of the Lord, I understood. Ikatlong paraan ng pagpapakita sa ating mga kapwa mananampalataya is being patient with the weak. Loving others like Jesus means being patient, maging matyaga tayo sa hindi pa nakakaunawa. Maging matiisin tayo doon sa mga hindi pa malago sa pananampalataya kasi wala pa silang alam eh. Maging mapagpasensya tayo, huwag agad-agad huhusgahan ang buhay nila. Alam mo, kung hinusgahan ko ang buhay ng mama ko, hindi talaga siya siguro maniniwala sa akin. Kung agad-agad sinabihan ko siya ng masamang salita nung ako'y maging Christian, siguro sasabihin niya, ay, kahit anong lapit nito, kahit anong pangaral nito, hindi ako maniwala. Pinagtitiyagaan ang taong makasalanan. Hindi mo alam kung yan palang masamang yan palang gagamitin ng Diyos mightily, di ba? Itong taong itong walang kwenta, basag-ulero, lahat na nasa kanya na ambisyo. Hindi mo alam kung yan pala ang gagamitin ng Diyos sa ibang tao para sila makakilala sa Diyos. Pero ang tendency ng mga Kristiyano, napakabilis nating manghusga sa panlabas na anyo ng kapwa-tao. At agad ginadjust natin sa isip natin, wala itong patutunguhan, hindi ito kalulugdan ng Diyos, hindi ito magiging Christian. Gaano ang pagtitiyaga ng Panginoon kahit kay Pedro? Sabi ng Panginoon sa verse 34, a new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where am I going? You cannot follow now, but you will follow later. Sabi ng Panginoon kay Pedro, hindi mo ako talaga susundan. Bakit? Sa gabing iyon, ikakaila siya ni Pedro. Tatanggi siya ni Pedro during that night. Sabi ni Peter, Lord, why can't I follow you? I will lay down my life for you. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Very truly, I'll tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. So bago tumilaok ang manok, sabi ng Panginoon kay Pedro, alam mo sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, madaling araw, tinanggi muna ako ng 3 beses. Pero sabi ng Panginoon Jesus, pinag-pray na kita na huwag kang tuluyang bumagsak. Imagine yung tiyaga ng Panginoon na kahit itong taong ito, walang isang salita eh. Sasama ako sa iyo kahit saan ka pupunta, kahit mamatay ako. Hindi nangyari yun. Bagkus, ikinaila ni Pedro ang Panginoong Jesus. Napakatiyaga niya. Loving like Jesus is being patient with people. Being patient with those who are weak. Because Peter doesn't understand yet. Hindi pa naunawaan kasi ni Pedro na kailangan muna siyang mamatay bago siya maghari sa lupa in the end. Akala kasi ni Pedro, ito na ang time. So si Caesar, si Augustus Caesar, Nero, ang siyang papalitan ni Jesus. So i-dethrone niya si Nero at pagkatapos uupo siya sa throne, si Jesus, at maghahari na siya during that time. He misunderstood the timetable. Although he believed that Jesus is the Messiah, tagapagligtas. Pero hindi niya alam, soul muna. Mamamatay muna siya para sa mga sasampalataya kahit saan dako. Hindi lang Israel ang iniibig ng Diyos. Pati tayo na hindi kabilang sa bansang Israel
nasasampalataya sa Kanya. Kaya sabi sa Romans 14:1 verse 4, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya nang hindi nagbabangayan sa mga simpleng bagay lang. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. So, wag tayong mag-judge sa isang mahina pa ang faith. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand for or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Kahit mahina yan ngayon, kahit magdi-disown yan ngayon sa Panginoon, ang Diyos ang may kakayahang sila ay patayuin ulit. Wala ka. Wala kang anumang magagawa para baguhin yung itinakda ng Diyos para sa Kanya. Kung siya'y Kristiyano, kahit anong ginawa niya ngayon, tatayo yan. So, let's not give up hope. For 20 plus years, I have prayed for my mother's salvation. Nagpray ako nang nagpray. Kahit na wala akong nakikita na change, wala akong nakikitang hopeless. Pagpupunta ko sa Kanya, mangangaral ako, alam ko na yan, Ramil, wag mo akong anuhin. Kasi yung mga tao nga nangangaral noon ganun nga sila, paano ko maniwala, ganyan. Tapos sabi niya, kakapit na lang ako sa pantalon mo. Diba? Para ako masave. Pero ba't ako maniniwala, diba? Ako, dito na ako gumising, dito na ako sinilang, dito na ako mamamatay. O, dito na ako nadapa, dito na ako babangon. Dito na ako, diba, sinilang, bakit pa ako magbabago? I didn't give up hope. Pag Pasko, pinadadalan ko siya ng Bible. Wala kasi akong perang maipadala, di ba? So, Bible. Hindi ko alam kung nasaan yung mga Bible na yon. Diba? At least, nakapagpadala ako ng Bible, nakapagpakita ako ng pag-ibig na, sabi ko, Nay, mahal ka ng Diyos. Ayaw ko na mamatay ka sa kasalanan mo. Ayaw ko na mamatay ka walang direksyon. Ayaw ko mamatay ka na walang pag-asa sa mundong ito. Kasi ang lahat ng wala kay Kristo, walang pag-asa, mga kapatid. They don't have hope. They are always without peace. Walang kapayapaan. Ang isang taong walang katiyakan sa kanyang relasyon sa Diyos ay walang kahit anong kakontentuhan sa buhay. Walang kasiyahan. Kahit lahat kaya niyang bilhin. Pero wala hungkag ang buhay. Hindi kayang bilhin ng salapi ang kapayapaang ibinibigay ng katiyakan ng relasyon sa Diyos. Hindi kayang bilhin ng kahit anumang bagay ang kasiyahan na ibinibigay ng relasyon sa Diyos. Sabi ni Jesus, peace I will give you. This peace is different from the peace that the world gives. Kakaiba ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon. Hindi yan katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Hindi yan katulad ng kasiyahang ibinibigay ng mundo. Only God can give us lasting peace and happiness and joy and contentment in life. Kasi kahit anong makamit ng isang tao, makamtaman niya ang buong sanlibutan kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Anong ipapalit niya? Anong ibabayad niya para mabalik ang kanyang kaluluwa, para mabalik ang kanyang kaligtasan? Hindi. Walang kahit anong siyang magagawa para ibalik ang buhay niya. At higit sa lahat, kung siya'y nasa impyerno, wala nang pag-asa pa. Hopeless. Forever and ever and ever and ever separated from the love and mercy and grace of God. And that's the most devastating experience that a person can have in his entire life. Wala nang katapusan. Kaya hindi ako sumuko at ako ngayon ay ibang-iba na. Alam mo yung nanay ko noon, pag nagkwento yan, iba kaysa pag nagkwento siya ngayon. Meron ng salt yung kwento niya kahit na meron pa rin na dating mga information pero nawawala na yung K. Nawawala na yun. And then when yun nga, nang magbautismo tayo, talagang natuwa ako kasi nung babautismohan ko na nga siya. Sabi ko, Nay, takpan mo ang ilong mo ha, pag ilulubog kita. Kasi pagka nalubog kita, di mo tinakpan ang ilong mo, baka masugmukan ka ng tubig, hindi ka makahinga. So sabi ko, ikaw, Teresita, ano matatawag ko sa'yo? Sabi ko, ikaw, Teresita, ano ka ba? Nanay Tessie?
May lumapit, tapos sabi ko, takpan mo ang ilong mo. Sabi niya, ba't ko patatakpan? Ako nga'y susunod sa Panginoon eh. Mamatay na kung mamatay dito. Ang mahalaga, sumunod ako sa Kanya. Sabi ko, wag naman ngayon, di ba? Sa isip ko, wag naman ngayon, mamamatay ka na ngayon, bautismo pa lang. Kailangan mo pang mangaral, kailangan mo pang maging halimbawa. Ngayon, kasama niya yung mga manginginom doon sa magsikap. Paminsan-minsan, nadudulas. Kasi pinagkaguluhan ng mga kapo. Tinagayan. Ayoko. Tinagayan. Pag uwi, hiyang-hiya, nakatagay daw siya. Sabi ni Tito na, ba't hindi ka pumapasok? Ay, sabi ni nanay, ayokong pumasok. Bakit? Ako'y natagayan. Ay, ang bilis malasing. Kasi di na nga umiinom. Nakatagay ng isa. Pagdating doon, umuwi. Sabi ba? Hindi eh. So, I don't judge. Don't judge people by just one sin. Baka mamaya, ikaw yung bumagsak. Di ba? Tapos yung hiya ka sa sarili mo at sa Diyos. Accept one whose faith is weak. Dahil ang pananampalataya ay lumalago yan. Hindi yan agad-agad malaki na. Kaya ni Pedro, kasama na for 3 years. Di pa rin naunawaan, imagine. Kasama na ang Panginoon, naghihimala, pinaparami ang tinapay, pinapakain ang 5,000, 4,000, 2 tinapay. 5 tinapay lang at dumami. Lumakad sa tubig. Pero pagdating dito, hindi pa rin niya napangatawanan yung kanyang pagiging tagasunod. Nang tanungin siya nung alipin doon sa bahay ng punong saserdote, di ba ikaw ay kasama ni Jesus? Hindi ko kilala ang taong yan. 3 times. O di ba? Ika-4, loving others like Jesus means speaking the truth in love. It's not hiding the truth. Ang pag-ibig na gaya ng pag-ibig ni Jesus ay pagpapaalam ng katotohanan, pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig. Hindi ang katotohanan ay hindi dapat sabihin sa paraang gusto mo lang. Ito'y may timing, ito ay may tamang paraan, may right way and method to tell the truth. It's not just like vulgar na truth na nakita mo yung isang tao, oy, magsisi ka na. Alam mo, ganyan-ganyan, masama yung ganyan. No, it takes art. You don't just tell the truth point blankly without love. Showing love for that person. Sabi ni Peter, di ba, Lord, why can't I follow you? Sabi niya, very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Hindi masakit eh. Hindi sinabi ng Panginoon, alam mo, sinungaling ka. Sabi mo, susunod ka sa akin ng kamatay, sinungaling ka. Hindi. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, itatanggi mo ako 3 times bago tumilaw kang manok. Walang sinabing masama ang Panginoon. So, sabi ni Paul Washer, the person who loves you the most is the person who will tell you the most truth. Ang taong higit na nag-umiibig sa iyo ay ang taong magsasabi sa iyo ng pinakamaraming katotohanan. When I was a beginning pastor, nag-intern ako sa isang church. So, akala ko concerned sa akin yung mga kasama ko. Pero alam mo, pag uwi ko, na-disappoint ako. Kasi hindi nila sinabi, hindi ko na itali ang sintas ng sapatos ko eh. Just a very small act of truth. Diba? Small gesture of telling me the truth na, brother, hindi nakatali yung sapatos mo. Di ba? So parang, ba't wala kang concern sa akin? Samantalang kasama mo ko, nagba-Bible study na tayo sa loob ng bahay nyo, at saka hindi niya bahay ng iba. Di dapat sana nasabihan mo ako? Di ba dapat ganun? Hindi masamang magsabi ng katotohanan, basta may pag-ibig. Pwede naman sabihin sa akin, Pastor, nalimutan mo atang itali. Di ba? Pagsasabi na may muta sa mata yung kapwa mo, maganda yung sabihin ng may pag-ibig. Ganito lang, sabihin mo, kapatid, may muta ba ako? Di ba? Di ba, siyempre wala ka dahil siya meron. O, di ba, kapatid, may muta ba ako? Siya sabihin niya siyempre, wala. Sasabihin mo lang, buti ka pa meron. O, di ba? May art. Hindi pwedeng agad-agad sabihin, ay, mumuta, ano ka ba? Hindi ka marunong magsalamin. Di ba pwede bang magsalamin ka muna bago ka laman? Hindi. Sabihin mo, may muta ba ako? Siyempre, wala. O, buti ka pa meron. O, di ba di maganda? May art po ang pagsasabi ng katotohanan din. Hindi agad point blankly sabihin mo agad. Pinagtitsagaan niya. Kinakapa. No, hindi pwedeng agad-agad bulgaran sabihin mo.
Kaya alam mo, sa Facebook, disappointed ako dun sa mga nagbabasag ng kung ano-ano, di ba? Bahay ng nanay niya, kukunin yung mga gamit, babasagin. Ito, Diyos-Diyosan yan. Basagin. Tapos, Facebook. Sabi ko, mga tao naman din yan, na may etiquette din. Huwag ninyong ganunin. Kung gusto ninyo, huwag sa publiko. Kayo-kayo na lang. Di ba? Kasi public yan eh. Public place. So if you love your brother, you will tell him the truth in love. If you see a brother or a sister na mababangga na ng jeep o tren, sisigawan mo. Hindi, ay nahihiya kasi ako sigawan siya, baka ma-offend. Di ba, nasa gitna na ng release, padating yung tren, hindi ka man lang nagsumigaw, gumawa ng paraan kasi nga, nahihiya ka, na baka husgahan ka, na nanjudge ka. Hindi rin, di ba? Dapat din, gawa ka ng paraan sa paraan na alam niyang concern ka. Ikalima, and lastly, loving others like Jesus means putting it into action. Mga kapatid, ito ang wala sa maraming Christian groups. Salita ng salita, pangaral ng pangaral, pero hindi ginagawa kung ano ang pinapangaral. Gumawa tayo ng mabuti sa iba, di ba? Pero hindi naman gumagawa ng mabuti. Si Jesus hindi lang nagturo kung paano umibig sa kapatid, pero actual siyang nagpakita. He stooped down and showed them how it is to love. Talagang siya ay naghugas ng paan ng mga alagad. Tayo manalangin lahat. Tayo tumayo na. Ating pagpasalamat sa Diyos ang lahat ng nangyari sa buong sanlinggo. For Father God in heaven, we thank you for your protection, for your wisdom and guidance sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin, saan man po kami pumunta the past few days. Ikaw po ang siya pong nag-ingat sa amin. At ikaw din po ang nagbigay sa amin ng direksyon sa lahat ng aming mga plano, sa lahat ng aming ginagawa. Nadalangin ko po patuloy ang nalalapit po namin na conferences sa April 26 and 27. Panginoon, alam po namin na maraming tao ang ayaw sa iyong salita. At dahil mayroon na po silang dating pinaniniwalaan, ay they choose not to hear, they choose to ignore the message that you have given us. Pero ngayon po ay kami po'y dumadalangin, nawa po ay magdala ka pa ng mga tao na makikinig ng salita at magre-respond, aming Diyos. Salamat din po sa mga naririto, and I pray that the words that we have studied today from your scriptures ay ma-retain sa kanilang isipan, at ang banal na Espiritu mo po ang magpaliwanag po sa kanila ng lahat ng kanilang narinig. Iparbaya ko na po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng pagkilos sa buhay po ng mga nakarinig po ng iyong salita. Panawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak at pakikisama ng Diyos Espiritu Santo ang sumainyong lahat, ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at magpakailanman. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang tanghali sa inyong lahat.